Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ligtas na mula sa bingit ng kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso. Pagkatapos ng mahigit isang dekada sa death row ng Indonesia. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makakauwi na si Veloso sa Pilipinas. Bagay na labis na ipinagpasalamat ng kanyang pamilya. Pero hindi sa bahay ang diretsyo sa pagbabalik bansa ni Mary Jane, kundi sa kulungan pa rin. At nakatutok si Ivan Mayrina. Makalipas ang 14 na taon na pagkakakulong, uuwi na si Mary Jane Veloso, ang OFW na nasa death row sa Indonesia. Yan ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Sabi ng Pangulo sa kanyang Facebook account, bunga yan na mahigit isang dekadang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din ang Pangulo sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. There must be a reason for the President to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So, we're extremely confident it will happen. And certainly, our President must be privy of information which would explain his confidence. Matatanda ang nahatulan ng kamatayan si Mary Jane matapos kasuhan dahil sa mahigit 2 kilo ng heroin na nadiskubre sa kanyang bagahe pagdating sa Yogyakarta Airport noong 2010. Pero sabi noon ni Mary Jane, niloko siya ng kanyang mga recruiter na dalhin ang naturang bagahe na hindi raw niya alam na naglalaman pala ng droga. Ang balitang mapapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane, labis sa ikinagalak ng kanyang pamilya sa Nueva Ecija, lalo't mga paslit lang ang kanyang mga anak nung huli niyang kapiling ang mga ito. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. Sa tagalang panahon, ngayon, ito na po, parang pinakinggan ng Diyos sa aming panalangin. Ang kanyang himala, dumating na po. Sana nga po, tuluyan na po makauwi si Mary Jane, huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung makauwi si Mary Jane, diretso na po sa bahay namin. Pero ang sinasabing pag-uwi sa Pilipinas, hindi sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija, kundi sa piitan, natutukuyin pa ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng Prison Transfer Agreement, ililipat lamang ang physical na kustodiya sa isang bilanggo papunta sa Pilipinas. Pero ang legal custody, nasa Indonesia pa rin. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong ang isa sa mga itinitignan pwedeng pagdalahan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas na si Mary Jane mula sa bitay dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating ho niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So, itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important aspect of this all is the difference in our laws. No? There, they allowed the death penalty. Dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So wala ho tayong death sentence dito. Pero ang mga abogado ni Mary Jane may gusto mangyari. Tulak natin ay absolute clemency, which even the coordinating ministry of Indonesia expressly stated that is now going to be the responsibility of the Philippine authorities whether or not to grant clemency. Bukod kay Mary Jane, may 59 na Pilipino sa buong mundo na naaharap sa parusang bitay batay sa datos ng DFA. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Wala pang 24 oras, nasa kote agad ang grupong nahulikam na tumangay sa mamahaling baterya na kaya magpatakbo ng ilang appliances sa isang bahay. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pasado alas 12 ng tanghali nang makuna ng CCTV ang pagdating ng kulay pulang van na ito sa isang lugar sa Santo Tomas, Batangas. Bumaba ang 5 lalaki at dumiretso sa isang telco box sa lugar. Sa loob ng 10 minuto, natangay ng grupo ang mga lithium-ion batteries na kanilang pinuntirya. Lumipat ang grupo sa isa pang barangay at pumarada malayo sa CCTV para di makunan ang kanilang pagdalakaw. Alam na po nila yung kanilang gagawin. Nakalock po yung box na yan. Grinder po nila para mabuksan at para makuha nila yung lithium battery. Sa follow-up operation ng Santo Tomas, Batangas Police, nasa kote ang 4 sa 5 suspect sa isang bahay sa Quezon City nang wala pang 24 oras. Na-recover din ang mga ninakaw na telco lithium-ion batteries na di raw ordinaryong baterya. Ito pong isang battery nito
ay kaya magpatakbo ng mga ilaw ng isang bahay at nung merong isang air condition unit. Ganun po siya kalakas. Ang isang battery po ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos. 50? Opo. At binibenta nila ng 15,000 pesos. Hindi lang pala iisang telco yung nanakawan ng mga batteries, kundi may mga batteries pa na ang nagmamay-ari ibang telco company pa. Ito nga yung van ng mga suspect na ginamit nila sa kanilang pagnanakaw na nakunan pa ng CCTV nang kunin nila ang batteries ng isang telco dito nga sa Santo Tomas, Batangas. Ayon sa Santo Tomas Police ay 3 araw pa lang nang maibenta itong van na ito. At ayon din sa kanilang investigasyon, gumagamit ng mga 4 red na mga sasakyan ng suspect para hindi matrace ang kanilang illegal na gawain. Hugas kamay naman ang ilan sa naaresto. Inarkila lang po kami. Ang sabi po sa amin is magpipick up ng battery ng sasakyan. Hindi ko po alam na ganun po yung battery na pipick up. Ito yung nagpo-provide ng Wi-Fi sa isang lugar. Imagine kung merong isang company dyan na may negosyo gamit yung internet, is mawawalan sila ng internet. Tuloy-tuloy pa yung operation natin. No? Inaalam nga natin kung merong mastermind itong 4 na ito. And of course, yung sabi ko, meron pa tayong hinahanap na isa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Balikan po natin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang laban para mailigtas sa sentensyang kamatayan si Veloso, inabot ng 3 administrasyon. Balikan po natin ang makailang ulit na apela ng Pilipinas sa Indonesia at kung paano humantong sa isang kasunduan ang 2 bansa matapos ang 14 na taon sa pagtutok ni JP Soriano. 14 na taon at 3 administrasyon, ganyan katagal inilaban ng Pilipinas ang kababayan nating si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa iligal na droga. Trabaho sa Indonesia ang pangako ng recruiter ni Mary Jane nang lumipad siya pa Indonesia noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman ang maletang pinabitbit umano sa kanya ng mga Pilipinong recruiter. May lamang mahigit 2 kilong heroin na nadiskubre pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 na buwan matapos niyan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso na sinintensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yung anak ko dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na syndicate daw po sila. Baka raw kami isa-isain o yung anak namin napapatayin nila sa Indonesia. Matapos ang maraming mga apela, April 2015, nang mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia. Pero hindi ito natuloy matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Sabi noon ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa sindikatong nag-recruit sa kanya. That the Indonesian government has stayed the implementation of the death sentence on our kababayan Mary Jane Veloso. Sa pagpasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas gawin kung ano ang naaayon sa batas ng Indonesia. He said, follow your own laws. I will not interfere. Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at sa isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umapela ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian president na si Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Prabowo, personal na nagtungo sa Pilipinas para personal na bisitahin si Marcos noong Setyembre bago ang kanyang inaugurasyon. At sa kanyang panunumpa bilang Pangulo nito lang Oktubre, kasama sa mga bisita si Pangulong Marcos. Sabi ng DFA, meron ding bagong ipatutupad na batas ang Indonesia. Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons to their host countries. Indonesia itself has a law
which will take effect in 2026, about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. New administration of President Prabowo wants to open a new chapter in its relations with foreign countries, including the Philippines. Sa naging kasunduan para mapauwi si Mary Jane, giit ng DFA, wala umanong kapalit na hiningi ang Indonesia sa Pilipinas. The Indonesians have not requested any payback, any quid pro quo for this. May I clarify? This is not in return for anything. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Walang takas ang lalaking wanted sa carnapping na tirador umano ng mga motorsiklo. Kabilang sa mga biniktima, mismong kaibigan niya. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Kumpara sa kanyang itsura noon, bumagsak ang timbang, humumpak ang muka at humaba ang buhok ng suspect na ito na wanted sa kasong carnapping ng matunto ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng Eastern Police District. Ikaw yun? Opo. Ha? Inaresto ka namin sa bisa. Pag-amin ng pulisya na humuli sa kanya sa bisa ng warrant of arrest. Hindi naging madali sa amin, nalagpasan namin to ng 3 beses. Motorsiklo umano ang tinitira ng suspect. Marami na nabiktima ng motor sa kanilang barangay, Rosario, Pasig, at sa kabilang barangay. At ang huli nga nito naging biktima ay ang kanyang kaibigan. Yung pagbebenta madali eh. Pwede nilang i-chop-chop for parts at madali yung pagsalya nila. Mabilis yung pera. No comment ang suspect sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ikinabahala ng Department of Health ang pagdami ng mga menor de edad sa Pilipinas na maagang nabubuntis. Isa sa mga nakikitang dahilan, ang exposure ng mga bata sa internet. Nakatutok si Oscar Oida. Nakakaalarma na daw ang sitwasyon ng child pregnancy sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa kada 100,000 na 15 anyo sa bansa, 59 sa kanila nagbubuntis na, batay sa datos ng Department of Health nitong 2022. Mas marami yan kumpara sa 44 kada 100,000 noong 2021. Child pregnancy pa naman ang isa sa mga nangungunang dahilan sa pagkamatay ng isang nagbubuntis sa bansa. Kasi hindi sila nagpapa-prenatal, sila ang high risk for what we call eclampsia and pre-eclampsia and hemorrhage at childbirth. So kung ma-control natin yan, we will actually be able to decrease maternal mortality. Ilan umano daw sa mga nakikitang factor ni Herbosa sa child pregnancy ay ang exposure ng mga bata sa internet. What we've discovered is yung internet has a big influence on sexual behavior of our teens. And then there's peer pressure. Then the socioeconomic classes. Many in the lower socioeconomic class, ang gusto ng iba makapag-asawa, makatakas sa poverty ng kanilang family. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Education para mapalakas ang edukasyon sa family planning at responsible parenthood. I've actually met with Secretary Sani Angara. Ito ang isa sa unang pinag-usapan namin, yung how to be able to help stop the rise in may kakabit din tong childhood pregnancy yung ating HIV among children because we're getting HIV cases at 15 years old. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si Sparkle host actress Ara San Agustin. Ara! Thank you, Miss Vicky! Happy midweek, chikahan mga kapuso! Christmas ready na si Kobe Paras na nag-share ng kanyang plans para sa darating na Pasko. May wish rin si Kobe na gawin para sa kanya ni Kailin Alcantara. Alamin sa chika ni Lars Santiago. Warm welcome mula sa mga San Joseño ang natanggap ni Kailin Alcantara at Kobe Paras. Natampok na panauhin sa Christmas tree lighting ng San Jose del Monte City, Bulacan.
Ang saya po talaga di makiselebrate sa mga kapuso natin dito. We're not just the ones that are happy, but we made other people happy. And I think it's my first time doing a Christmas lighting, so. At dahil Christmas is just around the corner, may plano na rin for the holidays sina Kailin at Kobe. I just hope na makasama ko parents ko. I know they're busy. My mom's in Europe. My dad's busy with his side of his family. So hopefully makasama ko sila. But if not, I'll be with Kailin and her family. Ang wish daw ni Kobe, magluto si Kailin para sa kanya sa Pasko. Pero pareho raw silang excited kumain ng traditional Christmas food. Sana kahit anong lutuin ni Kai, makain ko. Hindi nga ako marunong magluto. Kaya gusto kitang magluto, di ba? Ano ba? Ano ba? Lechon. Lechon. Bopis. Bopis po. I'm a Bopis lover. Ikaw din? Opo, pero mas hilig ko po lechon. And ano bang mga Christmas? Mga ham? Shanghai. Pansit, Shanghai. Samantala, pinusuan ng netizens kamakailan ang ginawang pag-o-audition ni Kailin sa casting call ng Cinemalaya. Sobrang sarap daw sa pakiramdam ni Kailin na nakapag-audition siya at may mga nakilala pa raw siya habang nakapila. It was a really humbling experience. It takes back old memories. Nakasama ko po si Mama nag-audition. Nakatawa nga po nung nag-audition po ako doon, andun po si Mama. Tapos paglabas ko sabi niya, ano be, ano natanggap ka? Wala pa ma. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.